afternoon and welcome sa Brothers Keepers Podcast. Nandito kami ngayon, second time sa Mindanao. Our guest for today is one of the best brads na masasabi natin sa Mindanao. Tama. Oo. At isa sa mga pinaka-controversial brads sa Zamboanga. Sikat. Very popular. Welcome natin ang ating guest for today. Guests, Gibo Ibanez. Yes. And one of our guests din is si Brother Gio, ang president ng alumni. Kaya mas siguro to, mas magandang kayo na magpakilala. Ikaw muna, kapatid. Mga kapatid, ako pala si Brad Gibo Ibanez. Ako, si Brad Kelly, si Brad Rusty, si Brad Thirdy. Nagpapatatag dito sa Zamboanga City. Kilala niyo muna natin si Brad Gio. Alright. Tol Gio. Buenos dias, no? Magandang hapon sa lahat. Ako pala si Brad Gio. I am a former Grand Triskelion of Western Mindanao State University Mother Chapter here in Zamboanga City Council. Currently, I am the Triwaa or the Triskelion Alumni Association of WIMSU. Presidente po ako and also Grand Triskelion of Lumbayao Community Chapter here. Antindi. Ano yung WIMSU, Tol? Ano yung WIMSU. WIMSU, Western Mindanao State University po. Bale, State University siya here in Zamboanga City. Grabe mga Yes, Tol. credentials. Tulay pa. Kanina nagbigay siya ng kanyang ano. Sige po, hindi ko narinig kung saan siya nagmula. Or anong root chapter natin, ni brother? Brad Gibo? Actually, yung root chapter ko is Zamboanga AE Colleges. So, dito kasi, time namin is way back 2003. Pag saan may IR, igagawin kayo lahat. Baka dito dati is centralized yung paggagawa sa amin. So, gumawa yung Santa Catalina. Kami yung mga pioneer ng Santa Catalina chapter. Naging root chapter na namin yung Santa Catalina chapter. I see. Alright. Anong And- year yun, Tol? Sorry. August 22, 2003. Ni-reveal mo pa yung edad ng Brad. Ay, mga bago pa lang kasi tayo sa frat. Bago pa lang tayo sumisibol. Pero yung mindset natin pagdating sa fraternity, very eager tayo talaga. Tama. Oo. Yeah. And just to share to everyone, we would like to congratulate our chairman of the Zamboanga City Council and the National Council and the technical working group ng Zamboanga City Council for the Mindanao White Assembly and a very, very successful event, brother. Sabi, matindi. Congrats, bro. Salamat. Nagpapasalamat ako sa suporta ng mga Bloods. Kahit hindi pa sila naka-align sa atin, sa National Executive Council. Pero, ito ang ginawa ko. Sabi ko, ito na yung chance nyo na makadalo sa assembly. At saka, mawi-witness nyo na din paano bumubuo ng batas, paano nagra-ratify sa batas. Tama. Maganda yan. Yun ang inaano ko sa kanila. Pupunta kayo, brother, kahit sino, kahit hindi mga karut hindi kayo naka-align sa national. Pupunta kayo, brother, open ito. Yes. Para sa atin itong lahat. Definitely, kasi that's one of the goals of the National Council, hindi i-separate at hindi i-retain ang division ng kapatiran, kundi i-enlighten yung mga hindi pa alam kung ano ang National Council, paano yung proseso, ano yung ginagawa, which is, yun talaga ang struggle ng ibang konseho talaga, kasi yung iba medyo close-minded na kung anong belief nila, ito na yun. So, challenge for you leaders na kung paano nung atake, ano yung mga dapat sabihin, at kung paano sila iinganyo na lumipat, makukumbinse na lumipat sa National Council. And I believe Tol Gio is one of those brads na hindi pa naka-witness ng National Council. And congratulations, Tol, na at last, you were able to observe Yes, Tol. Thank you. how we do it in the National Council. So, I just want to hear feedback. Alright. Anong experience? Honestly speaking, no, para hindi naman tayo hypocrite sa one. Siyempre, tinanong ako ni Tol Hyper kanina. Sabi niya, ano ba yung parang nag-hindrance, ganun. So basically, nung nagsa-start si National Council here in Zamboanga City, nandito na kami. Kumbaga, isa kami sa mga, personally ako, isa ako sa mga taong sumuporta behind them, kahit napatago. I will not deny it. Kasi, siyempre ako, as a Brad, prinsipyo ko naman talaga na kung saan yung tama, doon tayo. Exactly.
So, yun eh. Siyempre, bata po ako sa frat eh. Kumbaga, survive lang po ako noong year 22. Sadyang siguro early lang ako naging isang leader kasi nakitaan nila tayo ng potential. So, nirespeto ko yung mga na-ahead sa akin. Kumbaga, Ahead ka kasi kaya, ahead si Kurt sa'yo. 2025 ako gagi. hindi. No, kidding aside, no. So, if you're gonna ask me regarding what, ano yung masasabi ko, isa lang yung tumatak sa akin, tol, nung nag-attend ako ng assembly, nag-attend ako ng mga fellowship nights, yung sinabi ni National Premier Errol na National Council did not came to divide, Yes. but to unify. Yes, Exactly. tama. So, yun, isa yun sa parang nagbigay ng, alam mo yung parang espada na tumago sa puso mo. Kasi, ewan ko no, sorry no, pero di ko mag-gets kung bakit tao gama pure triskelion to triskelion nagtataktakan. Di ko mag-gets kung bakit tayo mismo galit sa kapwa nating kapatid. So, nasan ba yung tunay na prinsipyo ng isang triskelion? Exactly. So yun, on isa point. yun sa mga plataforme ko ever since. Ever since na nag-survive ako, ever since na naging triskelion ako. Always ko talaga pinaglalaban yung, alam ba yung parang pagkapantay-pantay ng lahat. Kung ano yung para kay Taugama, yun yung para kay Taugama. Kung ano yung para sa kanila, yun yung para sa kanila. Kumbaga, yun yung fuel ko kung bakit hanggang ngayon active ako. Bakit hanggang ngayon na pag isang tawag lang nung kapatiran, nandyan ako. I don't know. I mean, ewan ko, parang, Yes, alam mo yun? yes, Tol. Sana lahat ng mga Brads ma-motivate mo. Sa Sana. It flatters, sorry Tolay, but it flatters me to hear these words coming from, first timer na makasali or maka-observe ng mga ganong events Bagay-bagay. sa National Council. And that's because of you, brother. Yes, Congratulations. Honestly, parang tanga ako dun. Siguro, magagawin ko dun. Ba't nandito ako sa harap? Alam mo namin, Tol, na-itsapwera ba ang hindi kabilang or technically hindi under the National Council na-itsapwera ba? Yun yung na-appreciate ko, no? Kasi totoo nga na Ano ba parang- feelings, Tol, yung paano ka na-welcome ng National Council? Sobra, parang ano ba yung tratong kapatid. Yung parang hindi siya yung... Tama yung sinasabi ni National Premier na, uy bro, kahit anong wa natin, kapatid tayo. Yung parang ganun ba? Hindi, never namin na-feel na parang, "Uy, hindi ka NEC or hindi ka national, doon ka muna tol sa labas." Yes. So actually, yun yung parang isa sa mga hinahanap ko. Kasi once a triskelion, always a triskelion. Yes. And most of you, we must admit, Tolay Perno, for the longest time that we are serving the National Council and the fraternity, the Brads, meron dyan tol, yung karamihan sa kanila are victims lang Yes. of wrong information, misinformation, and misleading leadership. Karamihan yan. So marami tayong mai-encounter na ganyan. And Tol Gibo, going back to you, Chairman, ang lupit mo. Astorya. Ang sabi mo, yun ang pinakamura, pero I don't think so. Kasi, may mas mura kami nakikita. May follow-up question ako, Tol. Paano ba nagsimula yung preparation? Bakit naging host ang Zamboanga City? Noong 8 Concon, from Luzon, Aberdeen. Ano nga ba? Gagi. Ano ba ako yun? Hindi ko na no. Pero, yung goal ko kasi, gusto ko, dadalo nyo yung Zamboanga City. Kasi magiging first in history ito na nangyari na may nag-a-assembly na dito. So, hindi pa nag-umpisa, kinausap ko na si Bro Chris, si former MP. Bro, pwede doon naman tayo sa Zamboanga mag-a-assembly. Now, sabi ni Bro Christopher Mendoza, pag-usapan nyo, yung bagong leader nyo ngayon, like present Vice Premier of Mindanao, Arsenio Obre Jr., Salute sa'yo, brother. salute Yeah. sa'yo, kapatid. Sabi niya, okay, wala tayong problema. Ipagtuloy natin yan. Zamboanga tayo. Walang question kagad. So, pinag-isipan namin. Nag-uusap kami mga leaders dito. At saka, inano namin yung mga technical working groups namin. Nagpapasalamat ako, especially kay Sis Rica, Oh. Brad Rusty, Brad KD Yusuf, yung mga chapters. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino yung mga chapters, sino-sino yung nasa technical working group. Nagpapasalamat ako sa inyo, kapatid. Very helpful ang mga sigmas dito. Yes, sobra. Hands off. Especially, Wimsu especially Sigmas. kay Sis Bella. Yun. Oo, nakita ko talaga yung sipag ni Sis Bella. Grabe yung sipag ni Sis Bella.
salute din ako sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa buong puso ko na andyan siya sa P, kahit pa paano. Yes. And speaking of Sis Bella, tinanong ko si Sis Bella kasi si Sis Bella daw nakakaalam ng mga sikreto mo. Hindi naman sikreto. So, what is the significant effort? Ano bang tumatak sa inyo kay Tol Gibo dito sa ano? Sabi niya siya ang one of the brads na nanindigan para sa National Council. Yes dito naman, sa Tol. Zamboanga. What pushed you to do that? Yun akin lang nga, Tol, yung vision and mission natin dapat iisa lang. Dapat, yun sabi ni NP Errol, sabi niya, Tol, yung naging maling landas, tuturuan natin. So, ito ang ginagawa namin. In-orient namin ng mga chapters dito. In-enlight namin yan. Isa ako, kahit mag-isa ako pumupunta sa mga chapters, mag-isa ako pumunta nag-orient. Wala One-man Legit team. yan. wala akong pakialam kung sino man mag-ano sa akin. Wala din akong pakialam kung sino umarang or ano, what else. Basta yung goal ko, iisa lang tayo. Magkakapatid tayo. Tama. Ako din iniinggan nyo, mga alumni. Kahit yung mga uncle ko, survived is 1980s. Pinuntahan namin ng Basilan. Sabi ni Brad Oliver, Brother, may mga threat kami dyan. Ito mga threats na ano namin. Pagpupunta kami ng Zamboanga, pagpupunta kami ng Basilan, or Holo Sulu, or saan pa bang sulog, saan tayo kailangan pa ba ng mga brads na para ma-enlighten natin. Sabi ko, Tol, huwag kayo mag-aalala. Tao lang din tayo. Pero safe kayo pag andito kayo sa amin. Yung doon medyo that was, parang, pero kung hindi ka taga-Mindanao, parang, Hindi ka maniniwala. Pero hindi, kidding aside, yun nga, nabanggitin ni Tol Oliver yun. And we monitor the movement ng Secretary natin for Education dito kasi we want to be updated, lalo na ako, Secretary for Information Communication. We want to be updated and in contact palagi kay Tol Oliver. And isa din sa mga pinakamasipag namin Tama. National Secretary. Witness ako Kaya dyan, witness ako. nagpapasalamat din ako kay Brad Oliver. Ako ang in-appoint niya na maging USEC educator buong Mindanao. Nagpapasalamat din ako sa mga officers na nagtitiwala sa akin. Ayun. Ina-appreciate ko yon. At saka ipaglaban natin kung anong dapat ipaglaban sa kapatiran. Tama. Yun, maganda On yung point. sinabi, That's maganda. very on point. I agree. Another question I have is, sa napakaganda at very successful again na Mindanao Assembly, what are the challenges, Tol Gibo, na naranasan natin? Encounter along the way? Wala naman. Sabi pa nga yung mga officers, Parang daw naniniwala wala naman. kailangan tayo may security sa event. Sabi ko, hindi ko na kailangan ng security. Kaya na natin to. Hindi, kailangan tayo ng mga brads na PNP. Sabi ko, wag na natin sila hindi disturboy. Kung pwede, tatawagin natin sila, Opuin doon, no? i-point doon, i-witness ano yung assembly, paano nag-amit yung batas, paano nagla-ratify sa batas. So siguro si Brad Gio, nawi-witness din yung batas na pinasa yung Davao. Tama sabi ni Brad Chris, kami nga sa MMRC, 5 kami. Ayaw nga namin ipadagdag yan kasi 5 kami plus 16 na kami, so 21 na kami. Tapos kayo magpapakanya. Actually, Tol Kurt, yun yung isa sa napabilib ako kay Brad Chris, no? For a very short time, actually sa inyo naman lahat, eh. For a very short time, parang sinet aside yung personal interest. Alam mo yun, kasi pag ako, example, isang leader na gusto kong manatili sa power ng ganong katagal, mamanipulahin ko yun. Eh, syempre, magpa-plus yun ng votes eh. Kumbaga, parang mas titindig yung kapit mo sa loob. Exactly. Pero, tapos doon ako na si Brad Chris is from MMRC also. Pero, isa siya sa mga nag-stood up na, Tol, parang, alam mo yun? Parang, Hindi lang to para sa amin. oo. Parang Gusto namin yung para sa lahat, yung dapat fair para may sa lahat. balance of power tayo. Oo. So, which is, I appreciate. And siguro, isa yun sa masasabi ko na, I don't know if this would be controversial, no? Pero, isa ito sa masasabi ko na parang yun yung wala dito. Yun yung kulang dito. Yes.
I disagree. Siguro, meron siya dito pero hindi lang na-awaken. Hindi na pa-practice Hindi lang siguro. Oo, hindi na practice. Na-empower. Tama. No, yun. So, yun yung na-appreciate ko na Tol Kurt. Sabi ko, doon no, parang ano ba to, nag-aaway na Ganito ba to kasi- sila? Parang babangayan sila. Parang, paano yun? Bangayan, kalmutan, konting tampuan, that's very Yeah, normal. Doon kasi natin Pero pag nakikita Brad na sa Brad, magagaling leader. Magaling dito. Pag Brad sa Brad, there's professionalism at capital K. Tama. Pag capital, let's maintain that. Let's live by the tenets and codes. Wala tayong magiging problema. So, the most important thing lang dyan is we definitely recognize that there is a hierarchy. Tingnan mo, kahit si NP Errol Garchitorena, gumagano sa presiding officer. Tataas ng kamay. Kasi hindi niya, ano yun, Floor hindi yun siya eh. parang hindi siya ang boss doon sa, hindi ano na yun. floor yung kumuna. Mr. Presiding Officer. Whereas yung sa ibang groups is, kami boss dito. Oo. Kami lang magsasalita dito at kung ano sinabi namin, yun na yun. Actually, Tol Kurt, yun yung sinabi ko sa'yo nung fellowship night. Oo. Di ba sabi ko, parang dapat pantay-pantay. Yes. Yung alam mo yun, yung checks and balance of power. Yes. Hindi pwede na one-man Oo. team kasi hindi pwede na isang tao lang mag-decide. As always ko sinasabi, mga tol, as always na sinasabi ko sa mga residente namin, sa community chapter namin, mas malakas ang triskilyon, ang isang grupo ng triskilyon pag lahat ng utak nagpa-function. Yes. Hindi lang isang tao yung nasusunod. Yes. Kasi, imagine mo tol sige, lagay natin sa community chapter na hinawakan ko ngayon. Actually, we are at 70 strength, 70 in strength kami, Wow. 70 members. So, maliit yun sa tol na community here in the East Coast District, parang more or less 70. Sabi ko, hindi pwede na puro ako lang. Oo, T7 ako. Pero, mas mahalaga sa akin yung pagka-T8 nyo. So, this time, ako, hindi ko naman binabash yung mga dating GTs. May salute talaga sa mga dating GTs kasi Of course. pinagpatuloy nila yung sobrang haba na mga 7 years of existence ng chapter. Salute ako sa mga former GTs, sa founders namin. Pero, yun nga, sabi ko, this time, ibahin natin yung leadership. Gusto ko kayo yung magiging involved. That's one thing na natutunan ko Yes. kay former NP Chris namin. Na Yeah. you will appreciate being a leader pag meron ka nang na-motivate or Na-duplicate. That's the right term. Para may Parang nakikita ka na na-duplicate. ako to dati. Oo, ganun. Di ba? Kasi kung ikaw lang ng ikaw, totoo to. Pag ikaw lang ng ikaw ang nagsasalita, ang katotohanan dyan, wala ka na matututunan. Tama. So, kailangan mo makinig. Tama. Na makinig para pwede ka rin pakinggan. Tama. Kasi kung gagaya din yan ng, kung gusto mo masunod, sumunod ka muna. Tama. Kasi hindi pwedeng banat ka ng banat, hindi ka naman nakikinig. Di ba? Communication is two-way. Kailangan may nakikinig, may pinapinakikinggan. Hindi pwedeng may nakikinig, may nakikinig. Hindi gano'n. So dito sa front natin, I'm very proud din ako. The fraternity talaga has developed a lot of leaders. Mas especially dito, it's very evident naman. Dito sa Zamboanga City Council, napakatigas mga brad. 70, maliit pa daw yun. 70 yung strength community. Diba? So, at least, mataas yung nila, yung standards nila. And it will be, beneficial siguro kung makikinig ang mga bagong GTs na, ay, 70 pala, maliit pa pala yun. Maliit. So, what's the challenge? Dapat we will take it, hindi yun yabang. We will take it positively and a challenge. Yes. Na, I did not do much pa pala. We have to put more effort recruiting quality brands. We no longer want the numbers, we want quality Yes, brands. quality. Kasi napakarami na natin at kahit saan ako may makita, may mga brand. Pagliho mo, nakalogo eh. Oo, logo. Pagliho mo doon, nakalogo din. Gusto napapagod ako. Guilty ako, napapagod ka, di ka nakakamay kasi hindi, dami nila. Ang init. Hindi, nakadala ko. Kaya Tol Kurt, minsan nagbibiruan kami ng mga brads eh. Pag may event, early tayo Tol. Bakit? Konti Para lang sila yung nakakain. kumamay sa atin. Kasi pag na-late ka, kakamayan mo lahat yan. So, I mean, kidding aside, parang yun nga, sabi ko nga, sobrang dami na nung brads. Tapos namamatay yung parang real sense. So sabi ko, ibalik natin sa brads yung rights nila. Yes. Kumbaga, rights na matuto, rights na mag-lead, rights na mag-decide for the betterment of the chapter. So yun, I'm not that type of leader na yung, alam mo yun, parang, what's the right term? Parang,
type of dictator. Yung, No, dictator. hindi ako ganun. Well, the fraternity has been always been a democratic organization naman. Tama. Na talagang pag merong pagdidesisyon ng isang bagay, kailangan may consensus ng lahat. Tama. Hindi pwedeng tayo lang. Nabago lang yan recently, pero yun nga, ang pinagmamalaki at very proud ng National Council that we have maintained democracy Tama. within the fraternity. So, walang monopoly or anything like that na tayo lang nasusunod. Toliper, any questions for... Yeah, in addition, yung ginagawa natin ng mga assembly, pinapaubaya natin sa mga leader kung paano gumagawa ng batas. Tayo sa National Executive Council, kung ano yung napag-usapan nila, tayo yung nagpapatupad lang. Hindi natin sila pinapakailaman natin kung paano sila gumawa ng batas. Nakita niyo naman, Tol, di ba? Kung paano nila dinideliver yung batas, yung mga resolution. So, yun yung magandang practice natin, na ginagawa natin. Yun yung So, na-appreciate nagpapatuloy ko. tayo, island-wide assembly, during first year of our succession ng pagka-upo natin, ginagawa natin yan. In And- preparation for the National Congress. Yes. Maraming may mga may mga opportunities sa mga ganitong events, pero what's good with that is we continue to learn. Saan ba tayo sumablay this time? Ano ba yung pwede nating gawin the next time? Yes, na tama. tayo- Hindi naman natin mapaperfecto lahat eh. Tama. Unending yung innovation. Kaya nga, Tol, meron tayong tinatawag na amendment kasi Tama. yung batas natin hindi perfecto. I just want also to comment kasi si Tol Gibo, during the meetings, nag-commit siya. And he was able to, talaga pinanindigan niya na ako nag-commit dito. I just wanna share, meron kasi ibang mga leaders na they'll commit to something, they'll hold the title, they run for the title. However, the problem is, pagdating ng, hindi nila magampanan, Iba yung mga taga-Basilan, Tol. Basilan ka ba? Basilan ba to? Ano ba to? Zamboanga to. City. Pero taga-Basilan ka ba? Tubong Basilan talaga ako. Tapos way back 2008, andito na ako. Hindi na ako umuwi sa hometown ko. At saka, iba talaga Yo, yung mga well, Basileños. What I'm trying to say is, there's leaders, but there's responsible leaders. Tama. So, between the two, I must say na you are a responsible leader, Tolgibo. Kasi, I've never... May Hindi kita binabola, ha? may salita kasi ako. Kung anong sinabi ko, gagawin ko yun. May sinabi ka sa akin, sana gawin mo rin. Jackie, malawak. Baka wala dito, baka hindi ni Tolgibo. Joke lang po. Then, yun, second time, third time ko na palang na-meet si Gibo eh. From the first time in Mati City, then the National Congress. Yun. Sabi ko na, magaling na leader. And also, magpapasalamat kami siyempre na-accommodate yung pamula ng National Executive Council. Sa buong konseho ng Zamboanga. Tayo kasi, Tol, naggagawa tayo ng mga assembly on our pocket. Tama. Yes On our, may naman. mga suporta, doon may Hindi mga na tumutulong. nakakagulat yun. Oo. Hindi na May mga nakakagulat. tumutulong. Kaya nga, maliit lang Hindi, pero show ko syempre, lang sa... gusto ko munang pasalamatan yung ating napakabait na Kuya Guy Lopez and Kuya Mike Molina. Yeah, shout out sa Tulong. aming former national premiers. Salamat po palagi kay Kuya Guy Lopez. And of course, former national premier Mike Molino. Never, ever kaming nag-fail at napahiya pag lumapit kami dyan. And of course, syempre, yung ating butihing Kuya Chris Mendoza. Former Oh, entities, of course. Wala akong masabi. Yun, I'm having goosebumps, oh. If you can see that, I'm having goosebumps. Siyempre, Kasi- Tol, huwag natin kalimutan yung mga Sigma na tumulong, sumuporta. Yes, the Sigmas, Lady National Premier, Executive Council. Lady Premier Marisa Maramelda, salute sa inyo. The next question I will have is for Chairman Gibo. Brother, what's next for Zamboanga City Council? Yun. Yun. Diyan After ka. this assembly, no? After this Oo. very successful assembly? Ito naman ang susunod step na gagawin namin. Yung mga ibang mga chapters, susubukan namin i-enlighten para makita nila kung paano ba or sino ba talaga si National Council or ano ba talaga pakay nila. Hindi ito pwede natin sabihin na may paninira sa ibang konseho. Yung National Council lang, gusto lang nila sasabihin or ibabanggit. Dapat dito tayo, dapat sama-sama tayo lahat. Dapat hindi tayo nag-iibang, gumagawa ng ibang konseho. Ganon.
Ano pa? Brad Gio, Any projects ng Zamboanga City Council? actually projects, Events? mga projects namin dito, meron kaming every 3 months bloodletting. May mga chapters love drive. May mga iba-ibang mga chapters na nagbibigay, like for example, nagko-community ng, alam nyo na yun, yung mga Yes. Program, feeding So, program. kay President naman ng ating alumni, Tol, any plans for the upcoming 58th anniversary natin? Actually, nagpa-plan naman na kami. Pero we leave yung 100% na, sorry, nasa backbone kami, pero yung front talaga ng mga activities is the residents. Kasi ganun yung parang nakaturuan namin na it's your time to shine. Kumbaga, Hindi mahuli si Leonardo Dio talaga. diba? Giving the task to the younger branch. And Kasi paano sila matututo kung hindi nila susubukan? Kasi we've been there eh. So kumbaga, what we want is you also experience what we experience para pagdating ng time, ganun din, pass the baton eh. Yung leadership kasi pass the baton talaga. Walang spoon feeding. No? Hindi pa na, Pagdaanan mo. pag nagkamali ka, di nagkamali ka. Oo, Pag nagkamali ka. tumama ka, di congrats. Parang, I mean, that's leadership should be. Pass the baton. I agree. So yun, massive siguro na activity. We are preparing for it. So iniengganyo ko ngayon GT ng Western Mindanao. So tol, mag-isip ka na ng magandang activity for the upcoming 58. Actually, kahit di naman activity, grabe naman talaga si Mother Chapter I mean, kahit hindi anniversary, grabe talaga mag-activity yung mga brothers natin dito. Very, very popular. Most especially brothers from the mother chapter of Wimsu. Kasi dito talaga tol, Kurt, parang kahit walang event, makikita mo talaga na sunod-sunod yung mga activity, parang ganun. Tsaka, Ganun. I'm impressed sa Brads of Zamboanga kasi yun yung idea, para sa akin, smarting, elegante na, kumbaga may tira. May tira. Hindi lang puro, hindi drugs ha, bagay, walang gano'n, bagay. Mindanao to. Kaya nga, Brad, Hyper, tinawagan ko talaga si Gio. Kasi ito yung mga bago nga. Yeah. Mga bagong ano. Pero grabe Thank you, yung mga Tol, sa ano nila. pagpapaunlak. Drive. Salamat Ton, salamat sa pagtitiwala din. What you witness is just one portion of the National Congress. Sinabihan niyo na ako, sabi niya, tol, dadaling kita sa Congress. Sa Congress, yes. Gasto na naman yan. Yes. Hindi, actually, pag naman. Hindi pa to yung tinatawag talaga ng National Congress. Oo. We Eto have lang. a Ano ba National yung coming Congress. ngayong next year ba yun? Yeah. Next year? Next year, We have a scheduled 2027. National Congress on November 2027. Oo. Oo. Yun. Pero actually ako naman, pag gagasto naman ako for the sake for knowledge and information, why not? Oo. Di ba? Actually, Tol, marami pa kami naririnig niya from the from other group na, dami yung kinikita, laki ng pera niya. But they have no idea how we put efforts on everything, magkaroon lang ng pang-budget. So, iba dumidiskarte, iba para-paraan. Pero akala nila meron sumusuporta at may kinakukuha. Walang ganun. Walang Di, kasi totoo naman Yeah, talaga na ang isang org cannot function without resources. Yes. Pero salute nga no sa mga malilinis yung kuan. Na grabe yung tulad nila Gibo. Witness ko yun na ang problema dyan. Pero nahanapan ng paraan eh. Pero grabe, saludo. Nakikita. Saludo. Grabe, totoo Oo. yan. Kasi nakikita ko si Tulgibo nung nasa story ito, pabalik-balik sabi ko, that was me. Kami naman, Tol, I've been there. That was me. NEC naman, Tol. Nakasuporta naman kami. Kaya nga nandito, yung presensya Hindi, never namin pababayaan. Ayaw natin na hindi maging matagumpay yung ating National Assembly. Pero now, at least, kaya namin medyo hindi dadapaan agad yan. May pitik-pitik lang na ano. Ngayon, Chairman Gibo can face everyone and I was able to survive the event. And while keeping it successful. Yeah. Additional, Tol, hindi naman magiging successful yung event ito kung wala yung mga delegates. Siyempre, pasalamatan natin lahat ng Of delegates. course, sa lahat po ng delegates all over Mindanao na bumubuo ng Solid Mindanao din, no? Assembly. Solid. Maraming salamat po sa inyo. Pinakita lang nila yung pagkakaisa. Tol Gibo, what message do you have for Yun na lang. Nagpapasalamat pala ako kay BPM Obre, kay Under Secretary BP Obre, Brad Tansen. Tol, salamat sa inyo. At especially, hindi ko din makakalimutan yung mga vice chairman ko.
sila Brad Rusty, Brad Kelly, and also sis Rika and sis Bell. Salute sa inyo, sis Mike. Hoy, kulang. Attorney. Si Brad, Attorney Mike Inchik. Salamat sa idol. And also, Brad Brad Kurt, Thank you, Brad din, Brad. Gio. Salamat. Ayun. And then, Sino ba yung chick yun? Brother Gio naman, tol. Any messages for the National Council and sa lahat ng brads ng Zamboanga City Council? Simple lang, for National Council, I hope that you don't get tired of what you're doing. Hindi naman tayo napapagod for tama. the sake of For the sake of our fraternity, I really appreciate, guys, what you're doing kasi hindi tayo bayad dito eh. Wala tayong bayad, pero all the selfless service, yung mga sleepless nights, Yes. yung frustration, yung stress, alam ko eh, kasi leader din ako. I want to thank you, guys. Salamat talaga, sobra. Salute, bro. Thank you so much. To our National Premier, Sir Tol, salamat. And to Zamboanga City Council, Tol Gibo, grabe, solid. Isa ako sa witness talaga na itong taong to, yung National Council here in Zamboanga City Council, really stood firm. Kaya, despite of the challenges and all, despite of the problems that they're facing, makikita mo na may buga talaga eh. Pinanindigan. Pinanindigan. So, So, yun. Prinsipyo, integridad. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. And on behalf of the National Council, nga po pala ulit si Tol Kurt, we would like to also thank Chairman Gibo, Brother Gio, President Gio, and of course sa lahat ng Technical Working Group, lahat ng tumulong para maging successful ang ating Mindanao Youth Assembly. Maraming salamat po sa inyo at sana wag po tayo magsawang magserbisyo sa kapatirang pinasok natin. Hindi mangyayari ang lahat ng to, di magiging successful ang lahat kung hindi sa tulong ng iba't ibang brads na nagsama-sama para sa tagumpay na to. So, thank you so much. And again, this is your podcast, Brothers Keepers Podcast. Bye-bye.